Hello mga ka-legit Davercads, another updates po tayo patungkol po dito sa issue na ito, no, dahil ang fake bulagta di umano ay paiimbestigahan ng DTI Philippines dahil po sa samot-saring reklamo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat, of course, sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers po natin na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagtanggap. So, this time ay pag-usapan natin ito dahil po sa samot-saring mga reklamo na nakarating kasi marami po talagang mga commentators at marami pong mga sumali doon po sa programa ng fake bulagta kasi 'di ba kung mapapansin niyo ang dami po talaga nilang ang dami nilang mga pakulo doon para lang talaga ma-entice at mapanood sila ng mga tao. At dahilan diyan syempre sa bawat palaro or bawat games na kanila pong pinipresent dun po sa kanilang show, may mga money involved po yan. Totoo po yan. At dahil po dito, bawat game show po talaga, meron po tayo or nakikialamang DTI, which is ang Department of Trade and Industry. Kailangan po meron kayong permit, no? At kasi doon po kasi makikita kung magkano yung dapat na taxable ba yung papremyo na ibibigay. And kadalasan po kapag po ang isang winner sa isang game show ay nagkamit ng meron silang tinatawag na level, kunyari nasa 100,000 plus yung pinanalo mo, hindi mo agad-agad mauuwi yun. Dahil meron pong may mga kailangan pang maliban na lang talaga kung i-declare nila na tax-free yung 100K, 'di ba? Pero this time is talagang kumbaga naka-audit po yan sa DTI. Lahat po yan. And dahil po sa mga pangyayaring ito, nakarating na rin po sa Department of Trade and Industry yung mga reklamo ng ilan sa mga nanalo dito sa game show na to. Kasi ang dami kasi talaga as in, kapag nagkaroon na po kasi ng mass report patungkol dyan, papasok na po sa eksena ang DTI. Meron po kasi silang isang game show dyan na scan pa more ba yun? Or scan parang ganon. May mga winners po kasi doon na parang diniklara nilang winners pero ilang buwan na or ilang weeks na ang nakakalipas pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw di umanong tumatawag sa kanila o nakikipag-coordinate para po makuha or ma-claim na nila yung kanilang prize, ano. So dahil po dito, parang naglulukuhan lang ba? So dahil dyan, syempre, pag mga ganyang bagay, papasok po ngayon ang ahensya ng Department of Trade and Industry. Kasi syempre, audit lahat yan at kailangan po kung ano yung ipinangako mo sa tao, ibibigay mo po yun dahil parang this is gonna be the form of pandaraya, 'di ba? Katulad po nung nangyari po kay Willie Revillame. 'Di ba natatandaan po ninyo, meron pong game show si Willie Revillame noon at nung nagkaroon din ng dayaan naman, ibang form naman po 'yon. Yung dayaan na 'yon na naganap is pagtanggal niya po ng parang yung pagtanggal niya ng takip doon po sa kung 0 ba yan or 1. May dalawa pong number sa loob, isang 0 tsaka isang 1. So pag nag-1 po yun, 1 million. Pag 0, wala siya makukuha. So pagtanggal niya pong ganun, nakita niyang 1, binalik niya ulit. So yun dun nakita medyo may dayaan ngang naganap na hindi po nagustuhan ng DTI. At dito, binengga din po ni Joey De Leon itong si Willie Revillame patungkol dun. So ganun din po yung nangyayari ngayon dito po sa lahat, hindi lang po sa fake bulagta, hindi lang po dito sa mga ganitong noontime show, but of course, sa iba pang mga programa na kailangan po under po ng, or meron po silang tinatawag na DTI representative na pinapupunta doon to check kung naibibigay ba ng tama yung kanilang mga papremyo sa kanilang mga winners. And at the same time, wala bang dayaan na nagaganap sa mga bagay na yun. So dahil dito, ay dahil po sa mass report, dahil sa dami po ng mga winners na until now ay hindi pa rin po nila nakiklaim yung kanilang mga papremyo,
lumalapit po ang ilan sa DTI representative or DTI ahensya ng Department of Trade and Industry to claim the rewards. Kasi kung hindi po nila makukuha yan, maliwanag na panloloko po yan. Hindi natin alam kung sino-sino at ilan yung mga taong ito na talaga nagre-reklamo na until now ay hindi pa rin nila maklaim yung kanilang mga papremyo. Ay nako, alam nyo po, kapag po kasi ganito ang programa, hindi magtatagal talaga, iiwan po talaga kayo ng tao. Kung tutuusin nga, unti-unti may mga sumusuport na po sa kanila kasi katulad po ng Facebook page nila. Hindi ko alam paano nila na magic Dahil 100 plus lang yon nung huli kong nakita. Pero ngayon nasa 200 na. But anyways, meron po mga paliwanag patungkol dyan. Pwede ka naman talagang bumili ng subscribers. Pwede mo ang gawing 1 milyon yan Pero problema, wala nga lang totoo yung tinatawag na organic. Yung talagang totoong susuporta sa'yo. Yung totoo talagang manonood sa'yo. Hindi ko alam saan galing po yung 200 plus na subscribers para lang po masabing meron silang Facebook page. Ay nako, ano ba yan? Parang sunod-sunod na yung mga ganitong kala nila hindi mabubuking the truth will set us free So ngayon mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol dito sa update po natin. Unahin natin ang komento na nagmula pa sa isang sa mga subscribers po natin, si Itza N. Di ba nun din na-suspend din yung Showtime, masyado mga OA, dapat mga 1 month po na-suspend sila nun sa Free TV, pero ang ginawa nila, pinalitan nila yung pangalan. Instead of It's Showtime, pinalitan nila ng Magpasikat. Kaya po nagpatuloy yun. And we do not know what will happen kung isiserve na ba, kasi ang alam ko umapela pa sila, hindi pa po isineserve. Sabi ni Roy Misho Monogol, Nomogol. Naku, wala namang alam yan si Dr. Lero. Yan ba ang head writer na matatawag? Wala naman lang kaalam-alam, kundi man doktor lang ng segment. Hindi marunong mag-isip ng sariling segment. Ayan. So, dahil po dun sa mga pinagsasabi niya kay MTRCB Chair Lala Soto, so, ngayon, parang hiyang-hiya siya ngayon sa sarili niya. Akala niya kasi na-serve na. Hindi po nila alam yung 12-day suspension po is umapela ang It's Showtime at hindi pa po yun na isa-serve. Inaantay pa po yung pinaka-finality nung decision ng MTRCB. Kaya pinagbubura po nila yung mga post nila. Sabi ni Ruben Cabal, baka gusto ni Dr. Lero na siya maging chairman ng MTRCB kaya pinagre-resign si Lala. Loko. Baka nga gusto niya, 'di ba? Kasi sabi niya part daw siya ng MTRCB and gusto niya na raw i-withdraw yung posisyon na yun doon sa MTRCB. Sabi niya, 'di ba? Ibig sabihin meron din pala siyang conflict of interest dahil nandun siya. Sabi naman po ni Annabel Paes, Dr. Lero, of course bias yung taong 'yan. Minsan kasi may mga, lalo na kapag may pangalan ka sa industriya, kailangan maingat ka sa mga sasabihin mo sa social media because it will take against you, diba? So, nako, bahala na siya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.